Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Nawa'y nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong rason kung bakit hindi ka kayang panindigan ng isang lalaki kahit mahal ka niya. Pakinggan niyo to mga kababaihan, baka isa ka sa mahal ka pero hindi ka kayang panindigan ng iyong jowa. Ang una natin mga kasawi ay hindi pa handa sa obligasyon. Ayan, may mga kalalakihan kasi na kahit pag-aano ka kamahal na feeling nila ay kahit nag-aano ka pa kamahal ng isang lalaki pero hindi pa rin nila handa na magkaroon sila ng isang pamilya. In short ay talagang mahal na mahal ka lang niya, ayan. Lahat ginagawa naman niya para sa'yo pero pagka sinabi mo na gusto mo na mag-asawa, gusto mo nang pakasalan pero parang wala siyang plano na makabuo ng pamilya or mag-settle na kayong dalawa. In short, parang gusto lang niya na talagang kalmahan lang kayo, andun lang sa mag-jowa, BF lang talaga. Pero yung plano na para kayo ay makagawa ng isang pamilya ay hindi talaga niya kaya dahil hindi pa siya handa sa mga obligasyon na gagawin niya sa inyo mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasabi is baka may asawa na, ayan. Tatandaan nyo, may mga kalalakihan na kahit pag-aano kayo kamahal, kahit pa lahat binigay nyo na sa kanya, kahit ganun din naman yung kalalakihan na jowa ninyo. Pero end of the day, is talagang hindi kanya kayang panindigan or hindi kanya kayang pakasalan dahil ang main reason talaga is meron na siyang sariling pamilya na hindi niya sinasabi sa'yo. Kumbaga in short is nahulog siya dahil malayo siya sa pamilya, nahulog at minahal kanya na sobra-sobra dahil malayo siya sa kanyang asawa. Kaya kahit pag-aano kanya kamahal ay hindi ka rin niya kayang panindigan at pakasalan kasi dahil taken na ito mga kasabi. Na hindi mo ito nalalaman dahil wala naman siyang sinasabi and the end of the day kasi hindi mo naman talaga chinecheck yung kanyang family background kung eto ba is single pa or taken na mga kasabi. Ayan lang po yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasabi is baka takot pa na mag-asawa. May mga kalalakihan kasi talaga na yung nagkakaroon lang na sila ng jowa, yung kalmahan lang sa buhay, yung gusto lang nila na may nakakasama sila sa mga lakad nila, travel nila, or dahil mahal ka naman talaga niya. Pero may lalaki kasi na talagang hindi pa niya kaya na magbukod, ayan, sa magulang niya, yung bang iniisip pa lang niya na magbukod siya ay hindi niya kinakaya ang responsibilidad. Kaya para sa kanya is wala siyang rights na sabihin sa'yo na magpakasal na kayo, ayan, ikaw na yung babaeng gusto niya makasama sa altar. In short, kahit na anong tanongin mo sa kanya, kung ano ba plano niya sa inyong relasyon, talaga siyang plano na pakasalan ka. Kasi nga, para sa kanya is takot siya na mag-asawa. Gusto niya lang is yung ganyan lang talaga kayong dalawa, yung nakahang lang kayo parehas. Yun lang yun mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito. Lagi niyo tatandaan sa mga kalalakihan at kababaihan lalo kapag once nagkakaroon kayo ng relasyon, dapat ito ay, ayan, lagi niyong iisipin na dapat pang matagalan na ito. Kaya kapag kayo ay niligawan ng isang lalaki at sinagot niyo naman ito, pag-isipan niyo ng mabuti. Kailangan hindi tayo padalos-dalos sa ating mga desisyon, lalong-lalo na kapag once na binigay na natin ang ating pagkababae sa kanila, ay kailangan pag-isipan niyo ng mabuti. Kung eto bang lalaki na to na paglalaanan niyo ng inyong pagka-virginity is talaga bang karapat-dapat? Is talaga bang eto ba yung makakasama mo pang habang buhay? Kasi kapag once na nakuha na niya yung pagka-virginity mo, so ibig sabihin napakadali na lang ng flow na pwede ka rin niyang iwan, pagsawaan ka niya, yung may mga ganun kasing kalalakihan na kapag matapos kang kunin lahat, so wala na silang pakialam pa para sa iyo mga kasawi kasi para sa kanila is nakuha naman na talaga nila yung gusto nila. Ganun lang yun kasimple. So yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pwede kayong mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo na inyong advisor. Bye!